Nais mo na bang pag-isipan kung paano nagkaroon ng asawa si Cain, isa sa mga unang anak ni na Adan at Eva, at nagkaanak pa sila? Kung sina Adan at Eva lamang talaga ang unang tao sa simula, maaaring malito ka sa tanong na ito. Pero kung titingnan nating mabuti ang sinasabi ng Biblia, makikita natin ang ilang kapansin-pansing pahiwatig na makakatulong para maunawaan ang misteryong ito. Sa video natin ngayon, susuriin natin ang paksang ito at maaaring magulat ka sa sagot. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video at simulan na natin. Ang kwento ng paglikha kina Adan at Eva ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng Biblia dahil ito ang simula ng sangkatauhan. Ayon sa aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa at binigyan siya ng buhay sa pamamagitan ng paghinga sa kanyang ilong. Pagkatapos, nilikha ng Diyos si Eva mula sa tadyang ni Adan. Ito ang unang pagsasama ng isang lalaki at babae na nagsimula sa pamilya ng tao. Pero hindi lang ito tungkol sa tao. Dito rin nagsimula ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan na siyang naging pundasyon ng buong salaysay sa Biblia. Nang mailagay na sina Adan at Eva sa hardin ng Eden, nagsimula na silang magkaanak. Sina Cain at Abel ay kabilang sa mga unang anak nila. Lumaki ang magkapatid sa mundong may bakas pa ng orihinal na kadalisayan ng nilikha ng Diyos, pero malapit nang harapin ang unang matinding pagsubok. Si Cain ay nagtrabaho sa bukid at nagtanim ng mga pananim, habang si Abel naman ay nag-alaga ng mga tupa. Dumating ang panahon na kapwa nila inalay ang kanilang handog sa Diyos bilang pagpapakita ng paggalang at pasasalamat. Nag-alay si Cain ng mga ani mula sa kanyang bukid, habang si Abel naman ay naghandog ng pinakamainam at pinakataba sa kanyang mga alagang hayop. Taos-puso ang alay ni Abel at puno ng paggalang sa Diyos. Tinanggap ng Diyos ang kanyang handog, ngunit hindi niya tinanggap ang kay Cain. Hindi malinaw sa Biblia kung bakit tinanggap ang handog ni Abel at hindi ang kay Cain, pero naniniwala ang marami na may kinalaman ito sa kanilang saloobin at sa halaga ng kanilang mga inialay. Inialay ni Abel ang pinakamabuti bilang tunay na pagpapakita ng paggalang, habang ang handog ni Cain ay tila hindi ganoon kaalab ang damdamin o sakripisyo. Dahil dito, nadama ni Cain ang pagkabigo at pagtanggi. Sa sobrang pagkadismaya, naging galit at inggit ang kanyang lungkot laban sa kapatid. Napansin ng Diyos ang kanyang damdamin at binalaan siya. Sinabi ng Diyos na may panganib na siyang hinaharap, nagmumula sa kanyang emosyon at naghihintay lang ang kasalanan na siya'y sakupin. Hinimok siya ng Diyos na kontrolin ang kanyang damdamin bago ito magdala ng kapahamakan. Ito sana'y pagkakataon para magbago si Cain, isang sandali ng awa at babala. Pero hindi siya nakinig. Hinayaan niyang lamunin siya ng selos. Inaya niya si Abel sa bukid. Doon, malayo sa ibang tao, nangyari ang malungkot na trahedya. Sa matinding galit at sama ng loob, sinaktan at pinatay ni Cain si Abel. Ito ang unang pagpatay sa kasaysayan ng tao, isang puntong nagdala ng kamatayan at mas malalim na sakit sa mundong nilikha ng Diyos. Pagkatapos ng krimen, nilapitan ni Diyos si Cain at tinanong kung nasaan si Abel. Sa pagtatangkang itago ang kanyang ginawa, malamig ang sagot ni Cain, "Ewan ko. Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid?" Sa tugon niyang iyon, hindi lang siya umiiwas sa pananagutan, kundi ipinakita rin niyang wala siyang pagsisisi. Pero alam na ng Diyos ang totoo at inilahad niya ang hatol kay Cain. Sinabi ng Diyos na isusumpa si Cain at mamumuhay bilang palaboy na walang permanenteng tirahan. Ang lupang dating nagbibigay sa kanya ng pagkain ay hindi na muling magbubunga para sa kanya. Dalawa ang bahagi ng kanyang parusa. Hindi na siya magkakaroon ng maayos na tahanan at hindi na rin siya makakapagtanim ng sagana gaya ng dati.
Tuluyan na niyang nawala ang buhay bukid na nakasanayan niya. Nang marinig ito, labis ang kanyang takot at pangamba. Inisip niyang wala na siyang kaligtasan bilang isang palaboy at baka may maghiganti sa kanya para sa pagkamatay ni Abel. Bilang tugon, binigyan siya ng Diyos ng isang natatanging tanda. Hindi inilarawan sa Biblia kung ano eksakto ang hitsura ng tanda, pero malinaw ang layunin nito para siya'y maprotektahan. Ang tanda ang nagsilbing babala sa iba na huwag siyang sasaktan kahit na siya'y pinarusahan. Pagkatapos nito, umalis si Cain sa presensya ng Diyos at nanirahan sa lugar na tinatawag na Nod sa silangan ng Eden. Doon, sinabing nagkaroon siya ng asawa at nagkaanak sila ng isang lalaki na pinangalanan nilang Enoch. Nagtayo si Cain ng isang lungsod at ipinangalan ito sa kanyang anak, isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng mga unang pamayanang pantao. Pero ang bahagi ng kwentong ito ay nagtataas ng mahahalagang tanong. Hindi ipinaliwanag sa Biblia kung saan nanggaling ang asawa ni Cain. Sa Genesis 4:17, sinabi lang na nakilala ni Cain ang kanyang asawa, ngunit walang binanggit kung saan siya nanggaling. Kaya marami ang nagtatanong kung may iba pang tao nang nabubuhay noon bukod kina Adan, Eva at sa kanilang mga anak. Ang takot ni Cain na baka may pumatay sa kanya at ang aksyon ng Diyos para siya'y protektahan ay tila nagpapahiwatig na may iba pang tao nang nabubuhay. Dahil dito, maraming tanong ang lumitaw tungkol sa mabilis na pagdami ng tao noon at kung sino-sino pa ang mga iyon. Sa Genesis 4:14, sinabi ni Cain, "Ngayon ay itinaboy mo ako sa lupang ito at ako'y malalayo sa iyong presensya. Ako'y magiging palaboy na palipat-lipat at maaaring may pumatay sa akin kapag ako'y nakita nila." Ang takot na ito ay kapansin-pansin dahil nagpapahiwatig ito na maaaring may sapat na bilang na ng tao noon para ikabahala ni Cain ang maaaring pag-atake mula sa iba. Sa susunod na talata, sinabi ng Biblia, "Sumagot ang Panginoon, sino mang papatay kay Cain ay paparusahan ng makapitong ulit." Kaya nilagyan ng Panginoon si Cain ng isang tanda upang siya'y hindi saktan ni numan. Ipinapahiwatig ng mga talatang ito na sa loob ng kwento sa Biblia, maaring may iba pang taong nabubuhay na sa mundo bukod kina Adan, Eva at sa kanilang mga anak. Ang takot ni Cain na siya'y saktan at ang desisyon ng Diyos na siya'y protektahan ay tila palatandaan na may mas malawak ng populasyon sa panahong iyon. Mga taong hindi tuwirang binanggit sa unang bahagi ng kwento, ngunit malinaw na naroroon sa paligid. May ilang interpretasyong bagamat hindi malawak na tinatanggap ay nagsasabing maaaring may iba pang tao na nilikha ng Diyos bukod kina Adan at Eva. Ayon sa pananaw na ito, para maipaliwanag ang mabilis na pagdami ng sangkatauhan sa Biblia, kakailanganing mas marami ang tao. Higit pa sa mga naging anak ng isang mag-asawa lamang. Layunin ng ideyang ito na pagdugtungin ang salaysay sa Biblia at ang natuklasan ng mga siyentipiko tungkol sa sinaunang pamumuhay ng tao. Halimbawa, may mga ebidensya ang mga siyentista ng sinaunang pamayanan at aktibidad ng mga tao na nagpapakitang may komplikadong lipunan na noon pa man. Ipinapahiwatig nito na maaaring mas laganap na ang sangkatauhan sa unang bahagi ng kasaysayan. Gayunman, mahalagang tandaan na isa lamang itong teorya. Hindi tuwirang sinusuportahan ng Biblia ang ideya na may ibang taong nilikha bukod kina Adan at Eva. Ang aklat ng Genesis ay nakatuon sa pamilya ni Adan at Eva at walang binabanggit na ibang pangkat ng tao na maaaring nabuhay noong panahong iyon. Hindi rin ito inilalarawan ang paglikha ng mga tao maliban sa unang mag-asawa. Kaya kahit may mga teoryang nagtutulak na ipagdugtong ang Biblia at agham, ang mga ideyang ito ay nananatiling bukas sa interpretasyon at talakayan ng mga eksperto at teologo.
Mas tinatanggap na paliwanag ay maaaring pinakasalan ni Cain ang isa sa kanyang mga kapatid na babae o kaya'y isang pamangkin. Ang ideyang ito ay naaayon sa kalagayan at kaugalian ng panahong iyon. Hindi sinasabi sa Biblia na sina Cain at Abel lang ang mga anak ni Adan at Eva. Sa Genesis 4, isa sinabi ni Eva, "Sa tulong ng Panginoon, ako'y nagluwal ng isang lalaki na tumutukoy kay Cain, ngunit walang kaparehong pahayag tungkol kay Abel." Dahil dito, marami ang naniniwalang maaaring may iba pang mga anak na isinilang sa pagitan ni Cain at Abel kahit hindi sila binanggit sa pangalan. Dahil hindi inilahad sa Biblia ang bawat kapanganakan, iniisip ng ilang iskolar na mas marami pang anak sina Adan at Eva kaysa sa mga binanggit ng tahasan. Noon, karaniwan ang pagkakaroon ng maraming anak sa isang pamilya at dahil hindi pa ipinagbabawal sa Biblia ang mga ganitong uri ng relasyon sa panahong iyon, malamang na pinakasalan ni Cain ang isang malapit na kamag-anak. Pinatototohanan ito sa Genesis 5:4 na nagsasabing, "Si Adan ay nabuhay pa ng 800 taon matapos isilang si Seth at siya ay nagkaanak pa ng ibang mga lalaki at babae." Ipinapakita ng talatang ito na nagkaanak pa sina Adan at Eva habang lumilipas ang panahon, kaya posibleng ang naging asawa ni Cain ay isa sa kanyang mga kapatid o pamangkin. Sa yugto ng kasaysayang iyon, tila kailangan talaga ang mga ganitong ugnayan para lumawak ang bilang ng mga tao. Ipinahihiwatig ng bahaging ito ng Biblia na mas marami pa ang naging anak ni Adan at Eva bukod sa mga tahasang binanggit. Kaya hindi limitado ang kanilang mga supling, kina Cain, Abel at Seth. May puwang sa kwento para sa mas malawak na paliwanag tungkol sa laki ng kanilang pamilya. At dahil walang binanggit na malaking populasyon sa labas ng kanilang lahi, makatuwirang isipin na maaaring pinakasalan ni Cain ang isa sa kanyang sariling kapatid upang ipagpatuloy ang pagdami ng tao. Kung isa sa alang-alang ang panahon at kultura sa Genesis, ang pag-aasawa ng magkakapatid o malalapit na kamag-anak ay parehong tinatanggap at kinakailangan para sa paglaganap ng buhay. Hindi ito ipinagbawal sa mga unang kabanata ng Biblia. Sa katunayan, nagpapakita ito ng natatanging kalagayan ng tao noong simula ng kasaysayan. May ilang halimbawa rin sa Biblia kung saan ang kasal sa loob ng pamilya ay nangyari. Isa sa malinaw na halimbawa ay ang kwento ni Noe. Matapos ang malaking baha, ang tanging natira ay si Noe, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak na sina Sem, Ham at Japhet. Para muling mapuno ang mundo ng tao, kailangan nilang mag-asawa ng mga babae mula sa sarili nilang pamilya. Marahil ay kanilang mga kapatid o malalapit na kamag-anak dahil wala ng ibang tao noon. Isa pang halimbawa ay si Abraham, isa sa mga pangunahing tauhan sa Biblia. Ikinasal siya kay Sarah na kanyang kapatid sa ama, ngunit hindi sa ina. Ito ay kinumpirma sa Genesis 20:12, kung saan ipinaliwanag ni Abraham na si Sarah ay anak ng kanyang ama, ngunit hindi ng kanyang ina. Noon, tinatanggap ang ganitong uri ng kasal at itinuturing pangang mahalaga upang mapanatili ang kanilang angkan. Si Isaac, anak ni Abraham, ay nagpatuloy sa kaugaliang ito nang pakasalan niya si Rebecca na pinsan niya. Sa panahong iyon, karaniwan ang pagpapakasal sa pinsan at bahagi ito ng kultura ng kanilang panahon. Ganito rin ang nangyari kay Jacob, apo ni Abraham, na pinakasalan sina Leah at Raquel na kanyang mga pinsan din, bagamat maaaring mukhang kakaiba ang ganitong mga relasyon sa panahon ngayon, malawak itong tinanggap noon. Mahalaga ring tandaan na ang mga batas sa Biblia na nagbabawal sa pag-aasawa ng malalapit na kamag-anak ay dumating lamang kalaunan. Bahagi ito ng batas ni Moises na ipinakilala mahigit 2,500 taon matapos ang panahon ni Adan at Eva. Ang mga batas na ito
ang tumulong magtatag ng bagong pamantayang panlipunan at moral, lalo na habang naging mas maayos ang lipunan at lumitaw ang mga alalahanin tungkol sa kalusugan at kaayusan. Madalas itampok ng Biblia ang makapangyarihang kwento ni Cain at Abel na kabilang sa mga pinakakilalang anak ni Adan at Eva. Pero mahalagang tandaan na sa parehong tradisyong Hudyo at Kristiyano, madalas nakatuon ang pansin sa mga pangunahing tauhang ito, kaya hindi masyadong nabibigyang pansin ng iba. Dahil dito, ang iba pa nilang anak ay tila naiwan sa anino kahit na tiyak na mahalaga rin ang kanilang naging bahagi sa kasaysayan. Dahil dito, kakaunti ang detalyeng nababanggit tungkol sa iba pang mga anak ni Adan at Eva. Sa Genesis 5:4, sinabi ng Biblia na nagkaroon pa sila ng maraming anak, pero hindi na binanggit ang kanilang mga pangalan at kwento. Bilang resulta, nanatiling hindi kilala ang karamihan sa kanila habang sina Cain at Abel ang nasa sentro ng atensyon. Gayunpaman, maiintindihan ito. Hindi kayang isama ng Biblia ang bawat detalye o sundan ang bawat kwento ng bawat tauhan. Ang layunin nito ay magbigay gabay sa pamamagitan ng piling mga kwento at hindi upang magsilbing kumpletong talaan ng kasaysayan ng bawat tao. Halos imposible ring maisalaysay ang lahat ng pangyayari mula sa paglikha ng mundo hanggang sa katapusan ng panahon sa isang aklat lamang. Kaya sa paglipas ng mga siglo, lumitaw ang iba pang mga teksto gaya ng Aklat ng Jubilees. Bagamat hindi kasing tanyag o kasing tanggap ng Biblia, ang Aklat ng Jubilees ay nagbibigay ng isa pang bersyon ng kwento na mas nakatuon sa mga hindi masyadong kilalang tauhan, kabilang na ang mga anak na babae ni Adan at Eva. Ang mga tauhang madalas hindi nababanggit na ito ay tumutulong sa pagpapalawak ng ating pag-unawa sa lahi ng unang pamilya. Pero mahalagang linawin na ang Aklat ng Jubilees ay itinuturing na apokripal. Ibig sabihin, hindi ito kabilang sa opisyal na Biblia na ginagamit ng karamihan sa mga tradisyong Hudyo at Kristiyano. Hindi ito itinuturing na banal na kasulatan dahil may mga katanungan tungkol sa kung sino ang sumulat nito, kailan ito isinulat, at kung paano ito umaayon o hindi umaayon sa mas tinatanggap na mga aklat ng Biblia. Gayunpaman, may halaga pa rin itong kasaysayan. Nagbibigay ito ng bagong pananaw sa mga pangyayari sa Genesis, lalo na sa kwento ng paglikha at sa buhay ng mga unang tauhan sa Biblia gaya ni Adan at Eva. Kadalasang tinatawag itong munting Genesis dahil sinusundan nito ang mga tema at tauhan ng orihinal na aklat ng Genesis, ngunit may dagdag na detalye at kakaibang pagtingin sa mga kilalang kwento. Mas detalyado ang Aklat ng Jubilees kaysa sa Biblia sa ilang bahagi, lalo na sa pagbibigay ng pangalan sa mga anak na babae ni Adan at Eva at sa paglalarawan ng bahagi nila sa kwento. Para sa ilang pangkat ng mga Hudyo at Kristiyano na naghahanap ng mas malalim na kaalaman tungkol sa mga pangyayari sa Lumang Tipan, ang mga dagdag na detalye ay may espesyal na halaga. Ayon sa Aklat ng Jubilees, sina Cain at Seth ay nag-asawa ng mga kapatid nilang babae, sina Awan at Azura. Sa Genesis 4, 16 hanggang 17 mababasa, kaya't lumayo si Cain mula sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Nakipagtalik siya sa kanyang asawa at naglihi ito at nagsilang kay Enoch. Nagsimulang magtayo si Cain ng isang lungsod at pinangalanan ito batay sa kanyang anak na si Enoch, ngunit hindi binanggit ang pangalan ng asawa ni Cain. Sa ilang tradisyong Hudyo, si Awan, na minsan ding binabaybay na Aban, ang kinikilalang asawa ni Cain. Sinasabing siya ang unang anak na babae ni Adan at Eva, bagamat wala ang kanyang pangalan sa mismong Biblia. Sa halip, mababasa ito sa ibang mga aklat, gaya ng Aklat ng Jubilees.
Ang kanyang pangalan na nag-ugat sa sinaunang wikang Hebreo o Phoenician ay iniuugnay sa kahulugan ng bisa o kapangyarihan. Bilang asawa ni Cain, maaring sumisimbolo si Awan ng lakas dahil sa kanyang papel sa pagpapatuloy ng unang henerasyon ng tao o ng mga pagsubok na kaakibat ng kwento ni Cain. Matapos mapalayas, nakilala ni Cain si Awan at magkasama nilang sinimulan ang bagong yugto ng paninirahan ng tao. Ayon sa kwento, nagtayo si Cain ng lungsod at ipinangalan ito sa kanilang anak na si Enoch. Isinama sa aklat ng Jubilees ang pangyayaring ito bilang isa sa mahahalagang nagawa ni Cain matapos siyang mapatapon dahil sa pagpatay kay Abel. Kasama si Awan, nagpatuloy ang kwento ni Cain at siya ay naging mahalagang tauhan sa lahi ng unang pamilya. Bagamat hindi sinabi sa Biblia kung sino ang asawa ni Cain o saan siya nanggaling, mahalagang banggitin na sa panahong nakilala ni Cain si Awan, maaring marami ng taong nabubuhay sa mundo, malamang na mga anak ni Adan at Eva. Sa puntong ito ng kasaysayan, tiyak na hindi lamang sina Adan, Eva, Cain, Abel at Seth ang nabubuhay. Malamang na marami na ring ibang tao ang ipinanganak, kabilang ang mga kababaihan bukod kay Eva. May naniniwala na ang asawa ni Cain ay maaaring pamangkin niya, anak ni Seth. Suportado ang pananaw na ito ng ideya na mahaba ang panahong lumipas mula nang mapalaya si Cain hanggang sa siya ay nagpakasal kay Awan. Ayon sa ilang iskolar, maaaring umabot ng 300 taon ang pagitan ng mga pangyayaring ito. Sa panahong iyon, tinatayang nagkaroon na ng mahigit 50 anak, sina Adan at Eva, at ang mga inapo ni Seth ay maaring lumampas na sa 20. Ang lumalawak na angkan na ito ay bumuo ng maliit ngunit lumalagong populasyon ng tao. Isa pang kapanapanabik na bahagi ng unang kasaysayan sa Biblia ay ang pambihirang haba ng buhay ng mga taong nabuhay bago ang malaking baha. Nabuhay ang mga patriarka ng daan-daang taon, isang bagay na maaaring mahirap paniwalaan ngayon, ngunit ayon sa Biblia, ito ay normal noong mga panahong iyon. Itinala ng aklat ng Genesis ang mahabang buhay nila na nagpapakita kung gaano kaiba ang pamumuhay noon. Halimbawa, si Adan, ang unang tao, ay nabuhay ng 930 taon ayon sa Genesis 5:5. Ang anak niyang si Seth ay nabuhay ng 912 taon, Genesis 5:9. At ang apo niyang si Enos ay nabuhay ng 905 taon, Genesis 5:11. Hindi ito mga pambihirang kaso. Ang ganitong tagal ng buhay ay karaniwan noon. Ang isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay si Matusalem, lolo ni Noe, na nabuhay ng 969 na taon. Siya ang may pinakamahabang buhay na naitala sa Biblia ayon sa Genesis 5:27. Habang lumilipas ang panahon, maraming teorya ang lumitaw upang ipaliwanag kung bakit ganoon kahaba ang buhay ng tao noon, isa sa mga pinakakamanghamanghang misteryo sa kasaysayan ng Biblia. Isa sa mga posibleng dahilan ay ang paniniwala na mas mainam ang kapaligiran ng mundo noong una. May naniniwalang mas maganda ang klima noon, mas malinis ang hangin at mas matibay ang proteksyon laban sa mapaminsalang radyasyon, mga bagay na maaaring nagpalawig ng buhay ng mga tao. Isa pang teorya ay na mas malakas at matibay ang kalusugan at lahi ng mga unang tao, kaya sila'y kayang mabuhay ng maraming siglo. May mga interpretasyong nakatuon naman sa mga pagbabagong ipinakilala ng Diyos matapos ang baha. Sa Genesis 6:3, sinabi ng Diyos, "Ang aking espiritu ay hindi mananatili sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y mortal. Ang kanyang buhay ay magiging 120 taon." Madalas itong ituring na isang mahalagang pagbabago
na nagpapahiwatig na pinili ng Diyos na paikliin ang haba ng buhay ng tao bilang bahagi ng pagbago sa natural na kaayusan. Pagkatapos ng baha, nagsimulang bumaba ang edad ng mga tauhang biblikal. Halimbawa, si Abraham ay nabuhay ng 175 taon ayon sa Genesis 27. Si Moises, isa sa mga pangunahing tauhan sa Lumang Tipan, ay nabuhay ng 120 taon ayon sa Deuteronomio 34:7. Ipinapakita ng tuloy-tuloy na pagbabagong ito na may malalim na pagbabago matapos ang baha. Isa sa mga tinatanggap na paliwanag ay naging mas malupit ang kalagayan ng mundo pagkatapos ng baha na maaaring nakaapekto sa ikli ng buhay. Isa pang dahilan ay ang paghina ng lahi bunga ng mga pag-aasawa sa malalapit na kamag-anak. Habang lumilipas ang mga henerasyon, maaaring naging mas mahina ang katawan ng tao laban sa sakit at pagtanda. May ilang scholar ding naniniwalang bahagi ito ng plano ng Diyos, isang sadyang pagbabago upang umayon sa mga pangangailangan at hamon ng mundo pagkatapos ng baha. Sa isang mas maunlad at masikip na lipunan, maaaring hindi na kinakailangan ang sobrang habang buhay. Kaya, nang dumating ang panahon na mag-asawa si Cain, malamang na may maraming kapatid na babae at pamangkin na niyang pwedeng mapangasawa. Tulad ng natalakay na natin, karaniwan at kailangan noon ang pag-aasawa ng malalapit na kamag-anak. Ito ay nagpatuloy hanggang sa lumaki ng husto ang populasyon at ipinakilala ang mga bagong batas upang ipagbawal ang ganitong ugnayan upang maiwasan ang panganib ng mga problemang pangkalusugan at komplikasyong genetiko. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang buong sangkatauhan ay nagmula sa isang orihinal na mag-asawa, sina Adan at Eva. Anumang alternatibong pananaw ay hindi sinusuportahan ng kasulatan. Sa Gawa 17 at 26 sinasabi, mula sa isang tao ay ginawa niya ang lahat ng bansa upang manirahan sa ibabaw ng lupa at itinalagan niya ang kanilang takdang panahon at mga hangganan kung saan sila dapat manirahan. Pinapatunayan ng talatang ito na ang lahat ng tao ay nagmula sa iisang pinagmulan na siyang nagbibigay linaw sa mga sinaunang ugnayan ng tao at sa paglago ng sibilisasyon mula sa iisang pamilya. Isa pang hindi gaanong kilalang anak na babae ni na Adan at Eva na binanggit sa aklat ng Jubilees ay si Azura. Inilarawan siya bilang asawa ni Seth, ang ikatlong anak ni na Adan at Eva na isinilang pagkatapos ng pagkamatay ni Abel. Ang kanyang pangalan na madalas inuugnay sa kulay bughaw ng langit o sa batong lapis lazuli ay sumasagisag ng kadalisayan at pagiging kakaiba. Bilang kapareha ni Seth, ginampanan ni Azura ang mahalagang papel sa pagpapatuloy ng lahi na kilala sa pagiging matuwid. Sa pamamagitan niya, naipasa ang mga pagpapahalaga at integridad ng makadiyos na linya ni Seth na naging dahilan upang siya ay maituring na mahalaga kahit madalas na hindi nabibigyang pansin sa salaysay ng Biblia. Naniniwala si Eva na ibinigay sa kanya si Seth ng Diyos bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. Ayon sa ilang sinaunang tradisyon, si Azura na kalaunay nakilala bilang asawa ni Seth ay dating asawa ni Abel. Pagkatapos ng pagkamatay ni Abel, siya ay nabalo at kalaunay ikinasal kay Seth. Mula sa kanilang pagsasama ay ipinanganak ang lahi na naging mahalaga sa kasaysayan ng Biblia. May mahalagang lugar si Seth sa talaang pangsalinlahi ng Biblia. Matapos ang malulungkot na pangyayari sa kanyang mga nakatatandang kapatid, siya ang naging pundasyon ng isang bagong lahing tapat sa Diyos. Ang kanyang pag-aasawa kay Azura ay humantong sa isang pamilya na naghubog ng mahahalagang espiritual na sandali sa kasaysayan. Isa sa kanilang mga anak ay si Enos, na ang pangalan ay madalas ipakahulugang taong mortal o marupok na tao. Si Enos ang naaalala bilang unang tumawag sa pangalan ng Panginoon sa paraang pampubliko.
Ito ang simula ng isang formal na tradisyong espiritual, isang kaugaliang umalingaw-ngaw sa mga susunod na henerasyon habang ang mga tao ay nagsimulang magtatag ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. Isa pang kilalang tauhan mula sa lahi ni Seth ay si Enoch. Kilala siya sa kanyang malalim na ugnayan sa Diyos. Namuhay siya ng matuwid, kaya't sinabi sa Biblia na siya ay lumakad kasama ng Diyos. Ang kanyang kwento ay natatangi dahil hindi tulad ng iba, hindi niya naranasan ang kamatayan. Direkta siyang kinuha ng Diyos. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing makapangyarihang halimbawa ng personal na debosyon at koneksyon sa banal. Ngunit marahil ang pinakakilalang inapo ni Seth ay si Noe. Bilang apo sa tuhod ni Seth at anak ni Lamech, ginampanan ni Noe ang isang mahalagang papel sa plano ng Diyos. Pinili siyang gumawa ng arka at pinagkatiwalaan siyang iligtas ang sangkatauhan at mga hayop mula sa malaking baha. Ang kanyang hindi matitinag na pananampalataya at pagsunod sa gitna ng laganap na kasamaan ay ginawang sagisag siya ng katuwiran. Ang bawat tauhan mula sa lahi ni Seth ay may naging ambag sa patuloy na kwento ng moral at espiritual na paglalakbay ng sangkatauhan, tumutulong upang mapanatili ang pananampalataya at kabutihan sa gitna ng madidilim na bahagi ng sinaunang kasaysayan. Madala ring inilalarawan ng mga relihiyosong tradisyon ang pagkakaiba ng mga inapo ni Cain at Awan at ng mga inapo ni Seth at Azura na nagpapakita ng malalim na dualidad sa kalikasan ng tao. Si Cain bilang panganay ni Adan at iba ay sumisimbolo sa landas na binuo ng maling pasya at kabiguan sa moralidad. Sa kabilang banda, ang lahi ni Seth at Azura ay naglalarawan ng isang paglalakbay na higit na nakaayon sa kalooban ng Diyos na nakatuon sa katuwiran at layuning espiritual. Bagamat magkaibang landas ang tinahak ng dalawang angkan, pareho silang mahalaga. Ipinapakita nito kung paano hinuhubog ng mga moral at espiritual na desisyon ang kapalaran ng tao sa paglipas ng henerasyon. Nagbibigay ito ng pananaw sa pagiging komplikado ng karanasang pantao na kaya nating kapwa maghimagsik at magpakita ng pananampalataya. Muli, mahalagang tandaan na ang aklat ng Jubilees kung saan nagmula ang karamihan sa mga dagdag na detalyeng ito ay apocryphal. Ibig sabihin, hindi ito opisyal na kinikilala bilang banal na kasulatan ng karamihan sa mga tradisyong Hudyo at Kristiyano. Ang mga interpretasyon ng mga kwentong ito, lalo na ang tungkol sa mga anak na babae ni Adan at Eva, ay maaaring magkaiba depende sa pananampalataya at relihiyosong kaugalian. Hindi layunin ng Biblia na itala ang bawat detalye ng kasaysayan ng tao o ang bawat buhay ng individual. Ang pangunahing layunin nito ay turuan tayo tungkol sa pananampalataya at akayin tayo sa pagkakaroon ng matibay na relasyon sa Diyos. Nakatuon ito sa mahahalagang aral na kailangan natin sa paglago ng ating espiritual na buhay, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang katarungan, at kung paano tayo tinatawagan upang mamuhay ng may layunin. Dapat nating maunawaan na wala ni isang aklat, kahit ang Biblia, ang kayang isama ang lahat ng pangyayari o sagutin ang lahat ng tanong. Sa halip, nagsisilbi ang kasulatan bilang gabay na espiritual, nagbibigay sa atin ng sapat na kaalaman upang sumunod sa Diyos at mamuhay ng may kabuluhan. Perpekto ang mga plano ng Diyos kahit hindi natin ito lubos na maunawaan. Ibinibigay sa atin ng Biblia ang sulyap sa kanyang pag-ibig at katarungan, ngunit hindi nito ibinubunyag ang lahat. At ayos lang iyon, sapagkat ibinibigay nito ang pundasyong kailangan natin upang mamuhay ayon sa pananampalataya. Sa Isaias 55:8-9, mababasa natin ang makapangyarihang mga salitang ito mula sa Diyos. Ang aking mga kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, at ang inyong mga daan ay hindi ko mga daan.
Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga daan ay mas mataas kaysa inyong mga daan, at ang aking mga kaisipan kaysa inyong mga kaisipan. Paalala ito sa atin na ang karunungan ng Diyos ay higit pa sa maabot ng ating pag-iisip. Hindi inaasahan sa atin na maunawaan ang bawat detalye ng plano ng Diyos. Ang hinihiling niya ay tiwala na hanapin natin ang kanyang pag-ibig, sundin ang kanyang gabay at mamuhay ng may pananampalataya. Ang Biblia ay isang mahalagang kaloob na tumutulong sa atin na mapalapit sa Diyos at mamuhay ayon sa kanyang mga halaga, kahit na hindi natin alam ang lahat ng kasagutan. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga kwento sa Aklat ng Jubilees, kahit hindi ito bahagi ng opisyal na kanon ng Biblia? Sino sa tingin mo ang tunay na naging asawa ni Cain? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento sa ibaba. Mahalaga ang iyong pananaw at nakatutulong ito upang magpatuloy ang mga mahahalagang pag-uusap na tulad nito. Maraming salamat sa panunood. Ingat ka palagi at naway pagpalain ka ng Diyos.